Magandang araw po sa inyong lahat at maligayang paglahok sa ating misang Pilipino. Ngayon ay 32 linggo ng karaniwang panahon. Mga kapatid, tumitingin ang Diyos sa taos-pusong naghahandog sa kanyang sarili na tulad ng balo sa Ebanghelyo na nagbigay ng lahat ng mayroon siya sa kabila ng kanyang matinding karukhaan. Tunay ngang wala sa hirap o yaman ang pagbibigay, kundi ito'y nasa puso. Tulad ni Kristo, maging mapagbigay nawa tayo ng taos-puso na walang hinihintay na anumang kapalit. Sa ating misa ngayon, tayo ay pamumunuan ni Father Mario Dorado. Tutulungan po tayo sa ating pag-awit ni Persila Madrid ng Salmo Coro. Sabay-sabay po nating awitin ang pambungad na awit. Hayang muling magtipon, awitan ng Panginoon. Sa ating sariwain, pagliligtas niya sa atin. Kaya natin alalahanin, panahong tayo'y pinag-ibig. Nang ngalan niya'y ating sambitin, paanong di tayo linangin. Mayang ding magtipon, awitan ng Panginoon. Sa ating sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ating sariwain, pagliligtas niya sa atin. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga minamahal na mga kapatid. Sa ating pagdiriwang muli ngayong linggong ito, sama-sama nating itaas sa Diyos ang ating mga panalangin para sa lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan ngayong buwan ng Nobyembre, para sa lahat po ng ating mga kapatid na may sakit at this point in time, at para din po sa lahat ng mga iniaalay natin na panalangin para sa ating mga kapatid na yumao. At makikita niyo po dito sa ating altar dito sa St. Dominic yung mga symbols o sagisag ng pag-aalaala natin sa ating mga yumaong kapatid. At lahat ng mga panalangin yan ay muli nating iniaalay sa Diyos sa pamagitan ng banal na misa. Kaya bilang isang bayan ng Diyos, sama-sama tayo pong manalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain niyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal na mga kapatid, tunay nga na tayong lahat ay mga anak ng Diyos. Subalit may mga pagkakataon na tayo naging mga suwail. Lumabag tayo sa kanyang mga utos at gumawa tayo ng hindi maganda sa ating kapwa at sa ating sarili. Kaya bilang isang bayan ng Diyos, sama-sama nating itaas sa Diyos ang ating mga panalangin at humingi tayo ng kapatawaran sa ating butihing Ama. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, Kristo, maawa ka.
Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa. Panginoon, Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at mattubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kapitaasan, papuri sa Diyos, at sa lumay kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagmumuli ka namin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kapitaasan, papuri sa Diyos. Pinasasalamatan ka namin sa iyong dakilang angking kapulihan. Panginoong Diyos, hari ng langit, Diyos ang nakapangyarihan sa lahat. Panginoong Yesu Cristo, bugtong nalang. Panginoong Diyos, Cordero ng Diyos, Anak ng Ama, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kapitaasan, papuri sa Diyos. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, maawa ka. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Tanggapin mo ang aming kahihiyan, ikaw na nalugod sa kanan ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kapitaasan, papuri sa Diyos, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Yesu Cristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo, sa padakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kapitaasan, papuri sa Diyos, sa kapitaasan,
Pagpupuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para mo ng awang ilayo sa amin araw-araw ang lahat ng mga sumasalungat sa amin at humahadlang upang ang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan para kusang sundin ang iyong kalooban. Sa pamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, si Propeta Elias ay pumunta sa Saripta, at nang papasok na siya sa pintuan ng lungsod, nakita niya ang balo na namumulot ng panggatong. Sinabi niya sa babae, "Maari po bang makiinom?" Aalis na ang babae upang ikuha siya ng tubig nang pahabol niyang sabihin, "Kung maaari, bigyan mo na rin ako ng kaunting pagkain." Sumagot ang babae, "Alam po ng Panginoon na iyong Diyos na wala na kaming tinapay. Mayroon po kaming kaunting harina at kapatak na langis. Namumulot nga ako ng maigagatong upang lutuin iyon at makakain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay." Sinabi sa kanya ni Elias, "Huwag kang mag-alala, pumayo ka at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang munting tinapay at pagkatapos magluto ka ng para sa inyo. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, Diyos ng Israel, hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan at hindi rin matutuyo yaong langis sa tapayan hanggang hindi sumasapit ang talagang takdang araw na ang ulay marapating papatakin ng may kapal." Ginawa nga ng babae ang utos ni Elias at sila'y kumain, si Elias at silang mag-ina. At hindi nga naubos ang harina sa lalagyan at hindi natuyo ang langis sa sisidlan, tulad ng pangako ng Panginoon sa pamamagitan ni Elias. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Ang maaasahang lagi, Panginoon, panig sa naaapi, ang Diyos na hukom, may pagkaing handa sa nangagugutom. Kaluluwa ko'y iyong purihin, ang Panginoong butihin. Pinalaya niya ang mga nabihag, sinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nililinga. Kaluluwa ko'y iyong purihin, ang Panginoong butihin.
Isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila. Masamang balangkas, pinipigil niya. Kaluluwa ko'y iyong purihin, ang Panginoong purihin. Walang hanggang hari ang Diyos na puon. Nabubuhay lagi ang Diyos mo, Sion. Kaluluwa ko'y iyong purihin, ang Panginoong purihin. Kaluluwa ko'y iyong purihin, ang Panginoong purihin. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreyo. Pumasok si Kristo hindi sa isang dakong banal na ginawa ng tao at larawan lamang ng tunay, kundi sa langit. At ngayon, nasa harapan siya ng Diyos at namamagitan para sa atin. Ang dakilang pari ng mga Hudyo ay pumapasok sa dakong banal taon-taon. May dalang dugo ng mga hayop. Ngunit, minsan lamang pumasok si Kristo upang ihandog ang kanyang sarili at iyo'y sapat na. Kung di gayon, kailangan sanang siya ay paulit-ulit na mamamatay mula pa noong matatag ang sanlibutan. Subalit, minsan lamang siya napakita. Ngayong magtatapos na ang mga panahon upang pawiin ang kasalanan sa pamamagitan ng haing kanyang inihandog. Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Gayon din naman si Kristo ay minsang inihandog bilang hain upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya ay muling darating, hindi upang ihandog na muli dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha, ang pag-asa at hika. Hallelujah, 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 Sumainyo ang Panginoon.
at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang pagtuturo, "Mag-ingat kayo sa mga eskriba na mahilig maglalakad ng may mahabang kasuotan at natutuwang pagpugayan sa mga liwasan. Ang ibig nila ay ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga at ang mga upuang pandangal sa mga piging. Inuubos nila ang kabuhayan ng mga babaeng balo at ang sinasangkalay ang pagdarasal ng mahaba. Lalo pang bibigat ang parusa sa kanila." Umupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob doon sa templo at pinagmasdan ng mga taong naghuhulog ng salapi. Maraming mayayamang naghulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang babaeng balo at naghulog ng 2 kusing na katumbas ng 1 pera. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at kanyang sinabi, "Sinasabi ko sa inyo, ang 2 balong iyon ay naghulog ng higit sa kanilang lahat. Sapagkat ang iba'y nagkaloob ng bahagi lamang ng hindi na nila kailangan, ngunit ibinigay ng balong ito na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay." Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pagkalooban nawa kayo ng kapayapaan ng Panginoon, mga minamahal na mga kapatid. Sa ating pagninilay ngayong linggong ito, bigyan pansin natin, una sa lahat, na ang Diyos ay talagang mapagbigay. Sabi nga, God is always a generous giver. And we cannot outdo His generosity. Walang makakapantay o makahihigit sa walang hanggang pagbibigay ng Diyos sa kanyang kapwa o sa kanyang mga anak. At ito ay binibigyan ng kahulugan sa mga pagbasa natin ngayon, na kung paanong kahit nakakaunting harina at langis yung sa babaeng balo, natulungan niya sa Elias ng mahigit 1 taon, ng napakahabang panahon, at hindi naubos ang harina at langis. Sa sulat sa mga Hebreo, napakinggan natin kung paano si Jesus ipinakalob niya rin ang kanyang buong buhay doon sa krus dahil sa kanyang matindi at mahigit at marubdob na pagmamahal sa ating lahat. At napakinggan natin kung paano pinuri ni Jesus yung isang balong babae na kahit kakaunti ang kanyang ibinigay, inihulog doon sa templo. Okay? Pinuri niya siya sapagkat ibinigay niya ng buong buo yung kanyang ikabubuhay. It is about generosity. It is about giving. Kaya ang malaking tanong sa atin ngayon, paano ka ba nagbibigay? How do you share yourselves to people? How do you share your belongings to people? Paano ka nagbabahagi? At ito mga kapatid ay isang napakagandang pagbigyan natin ng pansin dahil lalong-lalo na po ngayong pandemic, napakaraming nagbibigay ng ayuda at lalong-lalo na po sa atin sa Pilipinas. Napakinggan natin at nakikita natin sa telebisyon kung paano mamudmod ng pera yung mga politiko. Di ba? Pero ano ba ang kanilang intensyon? At ikaw, tingnan natin ang ating mga sarili ngayon. Ano ba ang ating intensyon kung tayo ay nagbibigay? Kung tayo ay nagbabahagi? Kaya itinuturo sa atin ni Jesus ngayon na tunay nga na ang buhay natin ay isang palagiang pagbabahagi ng ating sarili, ng ating talino, at ng ating panahon. Kayong lahat ngayon na nanonood ngayon sa inyong mga telebisyon, kahit na meron kayong gustong gawin, but you are here with us. You are sharing your time. But ano ba ang intensyon mo? Para lang ba makinig at maghanap ng take-away ni Father Mario? O para mapakinggan natin ang kanyang salita, ang salita ng Diyos,
At magkaroon tayo ng alituntunin at tuntunin sa buhay at maituwid ang dapat ituwid. Di ba? Ano ba ang intensyon mo? If God is a generous giver, dapat din tayo na kanyang mga anak ay tumulad sa kanya. Tulad ng ginawa ni Jesus. Ibinigay niya ng buong buo ang kanyang buhay dahil gusto niyang tularan ng Ama. At tayo, tinatawag natin ang ating mga sarili ng mga Kristiyano, mga tagasunod ni Kristo, mga alagad ni Kristo. Ano ba ang dapat nating gawin? Kaya mga minamahal mga kapatid, napakagandang pagbigyan natin ng pansin ang mga pagtuturo ni Jesus ngayong linggong ito. Na tayong lahat ay inaanayahan niya. Na it is not the size of our gift that counts, but it is always the size of our hearts that matters. Ang pagbibigay ay hindi lamang yung quantity na ibinibigay natin, but the quality of giving. That is the best. Kaya nga, sa pagdiriwang natin ng banal na misa, muling ibinibigay ni Jesus sa atin ang kanyang sarili. Pero alam ko, marami sa atin hindi makatanggap talaga ng komunyon. Alam ko, napakaswerte ni Brian at saka nung mother niya na narito ngayon sa simbahan, na nakakatanggap sila ng komunyon every Saturday. Kaya siguro sinabi ni Brian, gusto niya dito na lamang magmisa. Hindi sa bahay. Dahil swerte po nila, nakakatanggap sila ng tunay na katawan ni Jesus. Pero hindi lang po yun eh. Pero yung intention natin, I myself po, alam ko po na mahirap ang mga ginagawa natin ngayon. Pati na po yung mga tumutugtog ngayon, yung mga commentator, mga readers, sa liturgy po natin, thank you for giving your time. Thank you for sharing your talents. Mahirap po dahil sa submitting. But, napakaganda ng inyong intensyon. Lalong-lalo na kung bukal sa ating kalooban ng ating mga ginagawa. At ito po ang hinihiling ng Panginoon sa ating lahat ngayon. Lahat tayo may maibibigay. Walang mayaman na hindi nangangailangan at walang mahirap na hindi pwedeng magbigay. Meron po tayong ibabahagi sa ating kapwa. At kung ito ay ipagkakalob natin ng buong puso, napakaraming pong magbibiyayaan. At sabi nga, hindi tinitinan po ng Panginoon kung gaano kalaki at kung gaano kaliit ang ating ibinabahagi. Ang mahalaga, buong puso po natin itong ginagawa. Buong puso po nating ipinagkakaloob o ibinabahagi sa kapwa. At kapag buong puso, buong pagmamahal. At kung may buong pagmamahal, may magandang ibubunga. Kaya nga mga minamahal na mga kapatid, sa pagkakataong ito na tayo nagdiriwang muli ng banal na misa, muling ibinibigay ni Jesus sa atin ang isang pagkakataon na tayo ay matutong maging generous, mapagbigay, mapagbahagi. But gawin natin ito sa tamang paraan. Na hindi tayo nangangailangan ng anumang katumbas, kundi ang ating layunin ay ang magbahagi sapagkat ang Diyos ay Diyos na laging nagkakalob sa atin ng mga biyaya, sana ganon din tayo. At sinabi ni San Francisco, ang aming founder, na it is in giving that we receive. Totoo po yun. Na kung ikaw ay nagbibigay at nagkakaloob, mas marami ka pong tatanggapin. And that is my life po. Tuwang-tuwa po talaga ako na sa lahat ng panahon ng buhay ko na nagkaloob ako ng talino, panahon at maging yaman, ibinabahagi, mas lalo pong dumadami. Because when God loves a cheerful giver, but God loves also those who are willing to sacrifice something. And in return, God always reward them and give them generously and abundantly. Kaya mga minamahal na mga kapatid, sa linggo pong ito, muli po tayong inaanayahan ni Jesus. Buksan natin ang ating mga puso. Buksan natin ang ating mga pakit. Hindi dahil sa tayo napipilitan, kundi tayo'y nagmamahal. At sa pamagitan po ng mga aral at turo ni Jesus sa atin, naway gabayan niya tayong lahat, lalong-lalo na po ngayong panahon ng pandemic. Sa pagbibigay ng mga ayuda, sa pagbabahagi ng ating sarili at ng ating kaunting yaman, gawin natin ito ng may saya, gawin natin ito ng bukal sa puso, at higit sa lahat,
Gawin natin ito dahil alam natin na tayo nagbibigay ng papuri at pasasalamat sa Diyos. The more we give thanks to God by being generous to others, the more God will be generous to us. And we cannot outdo God's generosity and kindness. And with that, ang sarap ng mabuhay. Ang sarap ng maging Kristiyano. Kaya nga, sinabi ko doon sa misa ko this Sunday po sa St. Dominic 10. Dito po, simbahan na ito, in our English Mass. Remember, God is giving us two gifts every day. A gift of choice and a gift of chance. A choice to make a good life and a chance to make it better. God always supply what is lacking in our efforts. Kaya ang mahalaga, give your best, share your best, and do your best. And God will supply the rest. And for us here in the West, much better. Amen. God bless us all po. Mga minamahal na mga kapatid, ipahayag natin po ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal na mga kapatid, hangad ng Diyos tulad niya na tayong magbahagi ng bukal sa ating mga puso. Dumulog tayo sa Ama nang tayo mabigayaan ng pusong katulad ng sa Kanya at buong tiwala tayong manalangin at wikain natin sa bawat kahilingan. Panginoong mapagpala, dinggin mo kami. Panginoong mapagpala, dinggin mo kami. Para sa mga pastol ng simbahan, patuloy nawa silang maging bukas sa kanilang taos-pusong paglilingkod upang lubos silang makapagbigay ng kanilang sarili sa Diyos at kapwa. Manalangin tayo. Panginoong mapagpala, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng pamahalaan, maghangad, mag-isip, at kumilos nawa sila ayon sa utos ng Diyos upang maging ganap ang kanilang pagbibigay sa kanilang pinaglilingkuran. Manalangin tayo. Panginoong mapagpala, dinggin mo kami. Para sa ating lahat na dumaranas ng pagsubok ngayon na panahon ng pandemya, makabangon nawa tayo sa paghihirap at pagdurusang hatid ng salot na COVID-19 sa pamamagitan ng ating pagtutulungan at pagbibigayan. Manalangin tayo. Panginoong mapagpala, dinggin mo kami. Para sa mga social workers at overseas Filipino workers, matamo nawa nila ang biyayang mula sa mabuti at mapagpalang Diyos. Manalangin tayo. Panginoong mapagpala, dinggin mo kami. Para sa mga nagdadalamhati dahil sa pagpanaw ng kanilang mga mahal sa buhay, makatagpo nawa nila ang pagmamahal ni Jesus sa pamamagitan ng mga taong laging handang dumamay. Manalangin tayo.
Panginoong mapagpala, dinggin mo kami. Para sa mga kaluluwa ng mga yumao nating mahal sa buhay. Naway tumanggap sila ng kapayapaang walang hanggan sa kaharian ng Diyos na inihanda para sa kanila. Manalangin tayo. Panginoong mapagpala, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Panginoong mapagpala, dinggin mo kami. Mapagpala naming Ama, dinggin mo ang mga pagsusumamo ng iyong mga anak. Matutunawa kaming magbahaginan, lalong-lalo na ngayong panahon ng pandemya, nang sa gayon, madama naming tunay na ika'y nasa aming piling, kasama ni Jesus na iyong anak at aming Panginoon. Panginoon, turuan mo ako maging bukas pala. Turuan mo akong maglingkod sa iyo na magbigay ng ayon sa nararapat na walang hinihintay mula sa iyo na makibak kang di inalintana. Mga hirap na dinaranas sa tuwin ay magsumikap na hindi umahanap ng kapalit na kaginhawaan. Di naghihintay kung di ang aking mabati na ang loob mo'y siyang sinusundan. Panginoon, turuan mo akong maging bukas pala. Turuan mo akong maglingkod sa iyo na magbigay ng ayon sa nararapat na walang hinihintay mula sa iyo. Manalangin kayo mga minamahal mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito upang ang aming ginaganap na pag-aalay ng sarili ng anak mo ay aming pakinabangan. Sa kanyang pamamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos.
Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan, ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon ay pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, Diyos ng walhati ang langit at lupa, Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan, pinagpala ang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagpabuhay, aming pinupos mong tunay. O Jesus, aming mahal, iligtas mo kami tanan. O Jesus, aming mahal, ngayon at pagpapakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Patricio at Miguel na aming mga obispo, ang tanang kaparian at ang iyong sambayanang Kristiyano. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pupanaw, lalo-lalo na ngayong pandemya. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang butihing may bahay, kaisa ng mga apostol, ni San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, hallelujah. Puri ng Diyos, puri ng Diyos. Amen, hallelujah. Amen, amen, amen. Amen, hallelujah. Mga minamahal na mga kapatid, bilang isang bahay ng Diyos, buong pag-ibig natin ngayong dasalin at awitin ang panalangin na itinuro ng ating Panginoong Heso Kristo. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa bawat araw. Patawarin niyo po kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawa ng isang nagkakasala sa amin. At magdugo kami, ipahintulot sa tukso, at iadya niyo po kami. Sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at sinasabi mo sa aming lahat ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Ngayon mga kapatid, magbigayan tayo ngayon at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa.
kapayapaan. Cordero ng Diyos na nagkakabis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, Cordero ng Diyos na nag-agis ng mga kasalanan, ipagkaloob sa amin ang Mga minamahal na mga kapatid, narito si Kristo ang Panginoon na sa atin laging nagmamahal. Siya rin ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. O Jesus ko, naniniwala ako na ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental, Katawan ni Kristo. pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw na naririto at buong puso akong nakikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen. puso ko'y inihang mo. Sa tamis ng pagsuyo, ang kapiyagi alay, ako'y iyong habang buhay. Ang hinta, ang hayang pana, hinta, hindi tayo mapasakit. Lahat na ay
ay kakampi. Sa'yo lang ang puso ko. Sa'yo lang ang buhay ko. Isa, pagkarami pa, pagkalina, aking siswa. Pagkalina, aking sumpah. Panalangin para sa mga kaluluwa. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang at pag-iral. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob kaming nananalangin. Kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo ang mga kaluluwa sa purgatorio at bigyan sila ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman, O Panginoon, ang iyong igawad sa mga yumaong nagsipanaw. Sila nawa ay silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanaw naming utang na loob ang banal na pakikinabang at iniluluhog naming ang Espiritu Santo ay mag-umapaw sa kalooban naming kanyang tinitigib ng iyong kadakilaan upang ang iyong kagandahang loob ay manatili sa amin palagian. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal mga kapatid, alam ko na i-share ko na rin po, na ibahagi ko na rin po ito sa inyo. Pero for the sake of its purpose, uulitin ko, lalo-lalo sa mga nanonood ngayon sa inyong mga telebisyon. Naalala ko, may nagtanong sa akin ng isang retreat, Father, meron bang kaibahan ng pag-ibig at pagmamahal? Ay, spelling, magkaiba. Pero para sa akin, alam niyo po ang kaibahan ng pag-ibig at pagmamahal. Pag binigyan kita ng pandesal, iyon ang pagmamahal. Pag binigyan kita ng sandwich, iyon ang pag-ibig. Anong kaibahan? Yung pandesal, madali kong kunin sa supot, ibigay ko sa iyo. Pagmamahal, kasi mahal kita. Pero, yung sandwich, okay, kung kukuha ko ng pandesal, hihiwain ko muna yan, lalagyan ko ng palaman, then saka ako bibigay sa iyo. Sandwich na yon. So, ibig sabihin, I did something. I sacrificed a little. Yon ang pag-ibig. Pwede kang magsakripisyo na walang pag-ibig. Pero, kailanman, hindi ka pwedeng umibig ng walang sakripisyo. So, yun ang dalawa. So, mga kapatid, sa pagbibigay natin ng ayuda, o sa pagkakaloob natin ng ating panahon, talino, lakas, at mga possession sa tao, gawin natin ito ng may pag-ibig, ng buong puso. Remember, it is not the size of your pocket that counts, or it is not the size of your gifts that counts, but it is the size of your heart that matters. Marami pong salamat uli sa inyong pakikisa sa amin sa pagdiriwang ng banal na misa. At kayong lahat po ngayon na nanonood sa inyong mga TV screen, sana po ang
paanyaya ni Kristo ay magsilbing bahagi ng inyong pang-araw-araw na buhay. At sana po, 2 linggo na lamang po at ipagdiriwang na natin ang unang linggo ng Adbyento. Last Sunday of November po is first Sunday of Advent. Papasok na po tayo muli sa isang panibagong panahon. Pero ganun pa man, hindi ko po alam kung ano magiging kahihinatnan ng mga patalastas ng ating mahal na Prime Minister dito sa New Zealand, Auckland, New Zealand. Pero sana po, sama-sama tayong manalangin, sama-sama tayong magtulungan. At tulad po ng sinasabi ng pamunuan po ng ACFC, kayo pong lahat na nanonood ngayon, kung hindi pa kayo po vaccinated, magpabaksin na po kayo. Huwag po kayong matakot. Hindi lang po ito para sa inyong sarili, kundi para sa ating kapwa. At ito po ay napakahalaga po para sa ating kinabukasan, especially po dito sa New Zealand. Salamat pong muli at sana po magkita-kita po tayong muli sa susunod na linggo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko kayo at hingin ang pagkapala ng Diyos. Ilayo nawa kayo sa lahat ng makapipinsala at pagpalain nawa kayo ng bawat mabuti at ganap na kaloob ng Diyos ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pamalagiin nawa niyang nananahan ang kanyang salita sa inyong kalooban at puspusin nawa niya kayo ng kaligayahan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patnubayan nawa kayo ng Diyos sa pagtahak sa kanyang landas upang lagi ninyong mabatid kung ano ang tama at marapat, samantalang kayo ay naglalakbay patungo sa kalangitan na kanyang pamana magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo taglayang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Palakpakan po natin ang Diyos. We stand for the grand I saw. 500 years of faith, grateful today. We bear the deed of vision. Totally yours, we give ourselves. Faithfully yours until the end. To your mission, Lord, we give our over the sunrises above the hill, share the world, the surrounding water indeed. Let the morning star accompany your way, spread your fire of the vision for the Lord. Stand before the grand my soul, 500 years of faith, grateful today. We bear the deed of vision, totally yours, we give ourselves, faithfully yours until the end, to your vision, Lord. We give our to your vision, Lord.